Welcome sa tong Bible study. Ang topic na pag-aiskutan nato ani it's about health reform kay series of study man ni siya. Ang topic na pod nato karon it's about salvation issue kung kini bang health reform part ba ni siya sa kaluwasan nato as Seventh-day Adventist. Ang mga pangutana nato regarding kaluwasan sa vegetarianism kay itakol diri tubagon dinhi sa ato ang presentation sa ato ang saysayon dinhi sa ato ang study. Ang references itong pagtuon karon ko ang gyapon to sa Bible and the Spirit of Prophecy, Isaiah 8:20, to the law and to the testimony. Sa dili pa ta magsugod magampo sa ta. Ginoong Dios nga nasa kay tasan sa mga langit, nagapasalamat kami sa higayon nga magtuon na pod kami sa health reform regarding sa salvation issue. Tabangi kami amahan nga dili kami makahukom sa mga kauban namo sa pagtuo din sa sulod sa iglesia regarding ani nga mensahe. Busa pasabta kami, giyahay kami nga mapasabot ang matag-usa sa topic nga pagahisgutan namo karon. Salamat sa pagtubag nini pag-ampo amo ni siyang gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, kining health in the Bible number 1 mo ni siya tong first nga i-discuss. Let us read 3 John 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So kung ang atong lawas kay nagkeep ta sa health reformation, we will also prosper and also our soul will prospereth as well. So man siyang gisulti diri diyan nga importante gyud kay nga mag-uban ni siya no kay dili man ta ka-glorify sa ato sa Ginoo if we have a diseased body. Di po taganahan og tuon sa Bible, di po taganahan og sampit sa Ginoo. Kay we have a diseased body, we know that we have transgressed sa laws of health. Busa importante gyud kaayo nga we should be in good health para mag-prosper ta even as thy soul prospereth. So sa 1 Corinthians 3:16 and 17, know ye not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple you are. Yes, ang ato ang lawas is bought with a price, pinaagi sa dugo sa anak sa Ginoo nga si Kristo nga nagpakamatay din sa Kalbaryo sa cross. Unya kining lawas kay dili na kita ang tagiaan ni kundi ang Ginoo na. Gipahulam sa ato because this body is bought with a price. Busa we should take care of this body. Unya kung ato ni siyang i-defile ang templo sa Ginoo by eating unhealthy food, kanang food nga gi-condemn sa Ginoo karon sa ato ang generation, obviously God will destroy us. Passage na po sa 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Pag mukaon man ta, mo inuman ta, and whatsoever we do, dapat mapahimaya id nato ang Ginoo. Most especially kita nga mga Seventh-day Adventists, to glorify God with our bodies, we should eat the right kind of food. Kining Edenic diet, translation diet, kining back to the original diet. Mao gyud na siya ang gibilin sa Ginoo sa ato as sa minsay sa right arm of the third angel's message. Mao ni siya ang health reform. Okay, diri na punta sa true temperance. Kay along sa ato ang pag-study, pag-read sa mga references sa Spirit of Prophecy and also sa Bible, ma-encounter nato ni siya ang definition, ang word nga temperance. But what is the definition of true temperance nga gisulti dinhi sa Spirit of Prophecy? Kay ingon dinhi sa Spirit of Prophecy sa Patriarchs and Prophets page 562, true temperance teaches us to dispense, kaning dispense wala na to entirely pa yun with everything hurtful. Okay, sa linya sa health reform, sa diet reform, kay mo man siya ang true temperance nga wala na to ang flesh meat sa ato ang diet. That's true temperance. Unya, to use judiciously that which is healthful. Yes, bisan tuod nga healthful siya, dili gyapon nato pwede abusuhan. Kay too much of everything is bad for our health. Busa, we should use judiciously ang katupong maayo sa ato ang lawas. Muni siyang meaning sa true temperance. Buta karon kay nakaibalo naman ta sa true temperance, then i-connect din nato sa mga gibutang dinhi sa references sa atong study karon regarding sa salvation nga issue.
Di ay nga ang true temperance, we should dispense entirely with everything hurtful, and that includes the flesh meats diet karon sa atoa nga mga 70 Adventists. Yes, naamantay Levitical food sa Leviticus 11 ug Deuteronomy 14 nga naay mahugaw nga pagkaon ug naapoy gitugot nga pagkaon. Kana mga kaigsuonan, tanan nga mga flesh meats, whether gitugot man siya ug wala gitugot, kay dili na gid na siya pwede kaunon karon. Along sa tong study or previous gali sa tong study, kay natakol nato na mention na nato na nga, if meat eating was of ever healthful, it is not safe now. Dili na gyud safety karon ang mga pagkaon, and most especially sa Levitical foods nga gimension din na sa Bible. Daghan references atong gitakol ani previous nga nakaabot na aning salvation nga issue. Okay, dirita sa intemperance. Ang intemperance, ingon sa Councils on Diet and Foods, page 43, let none who profess godliness regard with indifference the health of the body, and flatter themselves that intemperance is no sin. Kasi magunahuna ta ba nga natay gibuhat nga baliwala lang sa ato, abi natog dili makadaot di ay sa tong lawas. Unya magunahuna ta ka nga dili ni siya sala. But then dili ita magkumpiyansa. Kay tanan galing intemperance kay sala gyud na siya, and will not affect their spirituality. A close sympathy exists between the physical and the moral nature. Okay, diri na punta sa health reform, our salvation. Kini siya nga subject kay common gyud kay ni siya nga discussion nga pangutana regarding sa vegetarianism, kung lapot ba siya sa kalawasan or dili. Karon kay tubago na gyud ni siya sa Spirit of Prophecy sa Councils on Diet and Foods, page 461. Ingon din ni that the light God has given on health reform is for our salvation and the salvation of the world. Very plain kayo ang passage nga gihatag sa to sa Spirit of Prophecy. Unta dili na to lubagon, kay light man ni siya. Ganing health reform sa linya sa nutrition, balik kita sa original diet nga mag-vegetarian ta. Nya kung i-disregard nato ni siya, then wala sa ato ang kaluwasan. Siguro mangutanang uban ba nga, di ba kaluwasan man na siya sa panglawas? Yes, kaluwasan po na siya sa panglawas, kaluwasan po na sa ato spiritually. Kay ang atong lawas is the temple of the Holy Spirit. Kung pasudlan nato siya og pagkaon nga dili uyon sa Ginoo, labi na ning flesh meats diet, pasulod na to tiyan, so we are defiling the temple of God. So ga-invite tag sakit or gapasulod tag sakit sa lawas sa Ginoo. Kay dili naman ni atong lawas. We are God's steward sa kaning body nato. Unya kung hugawan nato ning lawas sa Ginoo, then God will destroy us. The same ra gyapon nga salvation sa lawas, salvation spiritually, the same ra gyapon na siya. It is what? For our salvation. And also salvation pod ni siya sa tagagawas, sa sakit, and then sa spiritual pod. Okay, din na punta sa transgression of physical law. Kaya atong nasabtan manggod ining transgression sa physical law, kay a 70 Adventist nasabtan nato, no, most of us, or I think all of us, kasabot yun sa moral law, kining 10 commandments. No wonder we became a Sabbath keeper because of the moral law. Naapo niya ay physical law. Kining physical law ni siya sa health nato. Okay? Nya kung ato ni siyang, kung sa field sa nutrition, kung dauto na to tong lawas, pasudlo na to ang ato ang lawas sa pagkaon nga wala gi-prescribe sa Ginoo, then we are transgressing the physical law. Unya, ang transgression sa physical law is the transgression of God's law. Kung gilapas na to ang balaod sa maayo sa ato ang physical nga balaod, transgressor pud ta sa napulo ka sugo. Asa man din nga banda, di ba? Kaning thou shall not kill. Kay part man na siya sa moral law or sa 10 commandments sa Ginoo. Unya kung ginapatay nato atong kaugalingan hinay-hinay by the food we eat. So mo na siya nga we should take care of our body, our physical, because there is this physical law nga dapat nato bantayan. Our Creator is Jesus Christ. He is the author of our being. He has created the human structure. He is the author of physical laws as He is the author of the moral law. Okay, how come nga si Jesus Christ nagkuan siya sa physical law nga sa iyang panahon,
Kay nagkaon man to siya isda, dili man to vegetarian si Jesus. And so also with the prophets in the Old Testament and mga characters sa Bible, di man to sila mga vegetarian. Most of them are not vegetarians, pero naay mga pipila sa mga insidente sa karakter sa Bible nga nag-vegetarian pod sila. But let us focus kay Jesus. Si Jesus dili man siya vegetarian. How come nga gi-preserve niya ang physical law niya, gi-keep niya ang physical law? Actually, ang mga pagkaon manggod sa una sa panahon ni Jesus Christ kay dili pareho sa atong panahon karon. Sa ilang panahon kay gitugot sa Ginoo ang mga flesh meat diet, kay limpyo pa man to ang pagkaon sa ilaha. Nag-abide pa dadto ang gitawag nga Levitical foods. Pwede pa yun ang Levitical foods sa panahon ni Jesus Christ. Even before 1863, pwede pa to siya ang Levitical foods. But sa 1863 onwards, kay dili na pwede, kay naghatag naman ang Ginoo sa kahayag sa health reform, then we will be now accountable, or the church will be now accountable sa light that was shed by God to the church. Unya, mo to nga si Jesus Christ, He keep the Levitical laws or the Levitical food sa iyang panahon. That's why ang iyang lawas pod was preserved, or He kept the physical law and did not transgress the moral law. And the human being who is careless and reckless atong panahon karon of the habits and practices that concern his physical life and health sins against God. Okay, klaro di kina gisulti na sa spirit of prophecy nga kung careless ta og reckless ta sa practices nato og habits. Okay? Then we sin against God. Di ba new start man ni siya? Ang new start nga gipasabot din na kay N, nutrition, E, exercise, W kay water, S kay sunlight, T kay temperance, A kay air, R kay rest, and T kay trust in God. So muna siyang ipreserba nato, and in the line sa nutrition, dapat ang habits and practices nato kay i-preserve yun nato, sundon yun nato ang giprescribe sa Ginoo, kay kung dili, we are transgressing the physical law. And then we sin against God. This is shown by the injury done to their own bodies in violation of the laws of their being. Diri napunta sa transgression of nature's laws. Okay, let us read sa Councils on Diet and Foods, page 43. A continual transgression of nature's laws is a continual transgression of the law of God. Ang gimension na po diri kay nature's law or laws, na di po'y balaod sa nature, di ba? Bantayan gyapon nato ni kay physical law, nature's law, kay kung nagsupak ta ani, then we are transgressor of God's law. The present weight of suffering and anguish which we see everywhere, the present deformity, decrepitude, disease, and imbecility now flooding the world, make it in comparison to what it might be and what God designed it should be. A lesser house and the present generation are feeble in mental, moral, and physical power. Kinigiding sa nutrition, kay it brings diseases, di ba? Sa pagtransgress nato sa law sa nutrition, nya kini siya ang component sa health. It will destroy our mental, moral, physical powers, and unsa pagaling to? And spiritual rather. All this misery has accumulated from generation to generation because fallen man will break the law of God. Sins of the greatest magnitude are committed through the indulgence of perverted appetite. Okay, siguro makaunaw na ta nga gi-address man na siguro siya dito sa gawas. Yes, pwede siya, pero naagyapon siya sa sulod sa Seventh-day Adventist. Kaya nga naman, we have the light, we have this greater light of greater magnitude sa health reform. Dapat we should what? We should be the light of the world, the salt of the earth. We should bring salvation to the world. Pinaagi sa mensahe sa health reform. But look at us nga mga Seventh-day Adventists, wala ta na kinabuhi. Dili man tanan, but most of us kay naman po'y pipila nga nagkinabuhi. Kay kung wala ginagkinabuhi, then who will preach
sa message sa health reform, unya kini siya nga mensahe kay para gyud sa kaluwasan nato, and we should not disregard the nature's laws. Kay disregarding or transgression sa nature's laws is transgression of the what? God's law. Unya daghan jud nasipyat ani because of the indulgence of perverted appetite. So violation of physical law. Ganina tong gi-mention ang physical law, then i-review na pod nato ang physical law nga gi-mention sa Council on Diet and Foods page 118. The violation of physical law with its consequent suffering and premature death, daghan jud kayo nangamatay karon nga bata pa nga di na moabot sa ripe nga age or ripe nga old age, has so long prevailed that these results are regarded as the appointed lot of humanity. But God did not create the race in such a feeble condition. Wala yun gidesign sa Ginoo nga mamatay tag sayo. This state of things is not the work of providence but of man. Okay, sin against sa physical niya nga law. It has been brought about by wrong habits. Okay, you see, wrong habits, by violating the laws that God has made to govern man's existence. A continual transgression of nature's laws is a continual transgression of the law of God. Okay, mao din siyang gi-mention sa Bible ang pagsupak sa balaod sa physical. Ignorance is in. Di punta pwede ma-ignorante karon kay gihatag naman ang minsay sa 1863. It could be before sa 1863, but at the date sa 1863 onwards, then we are not anymore ignorant of the message of the laws pod sa Ginoo. Ang problema ana kay kita, kay wala man ta nag-investigate, wa pud ta naminaw sa nag-lecture pod ani. Okay? Sa mga messengers pod sa Ginoo ani, ang ato alang kay prejudice man ta, mauna nga nahimutang di po na ignorante ang tawag ana. Okay, let us read sa Council on Diet and Foods page 18. Since the laws of nature are the laws of God, it is plainly our duty to give these laws carefully. Careful study, ato siyang tunan. We should study the requirements in regard to our own bodies and conform to them. Ignorance in these things is sin. Okay, dili na ta mahimong ignorant kung unsa man, kung ato ni siyang gitun-an. So, kulang ba ta sa pagtuon? Okay, kulang ta sa pagtuon siguro kay bisita. Kulang ba ang kahayag? No, ang kahayag dili kulang, kay abundant na gid kay ang kamatuoran sa health reform gihatag sa church. Ang problema lang kay ang pag-assimilate ani, wa na to gikinabuhi-an. Ignorance in these things is sin. So, diri na po ta sa number 9, opposition is sin. Pag mag-oppose sa minsay sa health reform, then we commit sin. Labi na kung sige gyapon tag-patronize sa maong karne sa karon nga panahon. Once again, 162 years na ang milabay since the message came to the church. Pero unsay nahitabo, unsay conditions, unsay position sa church karon? Almost mga membro, including the pastor, kay dili vegetarian. So mo na siya ang posisyon sa sulod sa iglesia. Dirita sa opposition is sin. Councils on Diet and Foods page 38. The Lord has given His people a message in regard to health reform. This light has been shining upon their pathway for 30 years, and that the Lord cannot sustain His servants in a course which will counteract it. He is displeased when His servants act in opposition. Di yun malipay ang Ginoo kung kontrahon nato. Labi na katong messengers sa Ginoo nga nagdala sa mensahe sa health reform. Unya mag-oppose ta ani kay prejudice man ta sa gadala to the message upon this point which He has given them to give to others. Can He be pleased when half the workers laboring in a place teach that the principles of health reform are as closely allied with the third angel's message as the arm is to the body, while their co-workers by their practice teach principles that are entirely opposite? Wow, grabe kayo ang passage. Sa panahon ni Ellen White, dagan sa mga leaders sa sulod sa church kay half din ang gimension kay oppose sa unsa galing sa health reform. Their principles that are entirely opposite. This is regarded as sin in the sight of God.
Grabe no, bold kayo ang gisulti ni Ellen White sa pagbadlong niya sa mga leaders sa ato ang iglesia. Anong leaders man yun? Because sila man gud to ang mga shepherds sa Ginoo, sila to ang watchmen, sila gid to ang gitawag nga mga guardians sa pagtuo unta or sa kamatuoran. But then look at them, their betrayal nga gibuhat sa iglesia. Someday nga mo during sa purification sa church sa Ezekiel 9, ang una ra ba pamatyon kay ang mga leader sa sulod sa iglesia. Light rejected. Ingon diri sa volume 1 page 116, if light come and that light is set aside or rejected, then comes condemnation. Pag abot sa kamatuoran nya ato ni siyang gi-reject, nya i-condemn na ta. I-condemn ta sa Ginoo tungod sa kahayag nga gi-reject nato. Unya di pod malipay ang Ginoo and the frown of God. But before the light comes, sa wala paghihatag sa Ginoong kahayag, wa di sala. Kay wa man kay ma-reject. For there is no light for them to reject. So mo na siya ang dako nga punto sa salvation nga issue sa health reform. Karon kay gihatag naman sa Ginoo. Actually, sa 1844 to 1863, it's been 19 years nga gi-excuse sa Ginoo ang Seventh-day Adventist sa minsay sa health reform. Yes, na-record po dadto nga kaon pa silang baboy before sa 1863. Ang mga pioneers nato kay ingon dadto nga it proves no injury ang swine's flesh. Nay nangutana sa panahon ni Ellen White kung kini bang nga nangutana siya ba nga ang flesh meat ang swine's flesh nga naa sa Bible kay hugaw nga dapat dili na nato kaunon. So ingon to si Ellen White nga no, it proves no injury ang eating of swine's flesh. From 1844 to 1863 gakaon pa silang baboy ani nga time. Kanuman kay wala pa man ang light nga gihatag sa Ginoo sa church. Kay wala pa may light, so there is no sin. Nganong wala may sala? Kay wala may light for them to reject. Karon, pag abot sa 1863 and onwards, labi na pag abot sa 2026 karon to date. It's been 162 years nga miabot ang mensahe. Naa na joy sala, nanapoy condemnation kay na may light nga i-reject nato. Nga delikado ta ana sa bar of judgment. Dapat bantayan nato ni siya ang salvation nga issue sa health reform. Diri na punta sa retribution. Councils on Health page 122. Those who engage in any species of intemperance, either in eating or drinking. Okay, intemperance sa pagkaon, sa drinking, waste their physical energies and weaken moral power. They will feel the retribution which follows the transgression of physical law. Hukmangit sila sa Ginoo. God will punish them in God's appointed time. Busa, since ang message karon kay naa pa and while probation is still open, dapat we should kneel before God and ask the Lord's mercy and guidance nga masabtan nato ang message sa health reform and not go fighting against it. So diri na punta sa defile the temple. Councils on Diet and Foods page 414. I was shown that meat was never to be placed on the table as an article of food. Nya wala naman pud nato ni gina display sa cafeteria sa atong campus sa universities nato, sa sanitarium or in any institution sa Seventh-day Adventist nga naay canteen, wala man gid nato gina-display ang flesh meat. Kung naa man kay uban nga display, then that is not wala siya nakasunod sa program sa Ginoo. But then ingon dining I have shown that meat was never to be placed on the table as an article of food, and that the life and the health of thousands were being sacrificed at the altars where dead flesh was being offered for consumption. I never gave a more earnest and decided appeal. Nag-appeal ang prophet sa iglesia. I said we are thankful that we have an institution here where the flesh of dead animals is not prescribed for any patients. So sa ato sa sanitarium or hospitals, let it be said that not one morsel of meat has been placed on the tables either for physicians, managers, helpers, or patients. Kining mga medical workers, kay wala gini sila, di gini sila pwede nga mukaon.
kay ga-serve man ni sila sa mga patients nila. They should set an example para pod maka-minsahe pod sila sa mga pasyente. Labi na ning mga gimension diri physicians, managers, helpers, or patients. I said we have confidence in our physicians that this question will be treated from a health standpoint, for dead carcasses should always be looked upon as not fit to compose the diet of Christians. Okay, Christians na yun nga gimension, not only Seventh-day Adventists but the Christians in general, nga not fit ang compose sa diet sa atoa ang mga flesh meat diet. I did not varnish the matter one particle. I said that should those in our health home bring the flesh of dead animals upon the table, they would merit the displeasure of God. Gipainumdum sa atong propeta nga di malipay ang Ginoo sa mga 70 Adventists nga sa ilahang lamisa na ay karni. They would defile the temple of God. Gipainumdum ta nga gidugawan nila ang templo sa Ginoo, kabalota ang retribution sa Ginoo. Nga paghugawan nato ang templo sa Ginoo, God will destroy us. And they would need the word spoken to them, whoso defileth the temple of God, him will God destroy. The light that God has given me is that the curse of God is on the earth, the sea, the cattle, on the animals. Okay, siguro mangutana mo nga, pwede ba kumukaon sa girace na ko nga mga livestock dina sa countryside? Fresh man na, limpyo po ang ilang pagkaon, so di man na disease nga mga animals. Pwede siguro na. Actually, no. Kaya nga naman, because God cursed the livestock or the animals. Ingon diri, gi-curse sa Ginoo ang what is on the earth, the sea, the cattle, on the animals. Gi-curse ang Ginoo sa animals. Ang gi-curse sa Ginoo ang mga animals because of what? Man's transgression. There will soon be no safety in the possession of flocks or herds. The earth is decaying under the curse of God. Okay, diri na punta sa careless self-degradation. Councils on Diet and Food, page 43. We are living in a most solemn, awful moment of this earth's history. Not a soul whose life is one of careless self-degradation through transgression of physical laws will stand in the great day of trial just before us. Wow! Solemn kaayong nga appeal sa Ginoo sa mga 70 Adventists nga naa nata sa katapusang mga adlaw. Nya kini siya nga adlaw kay nanata sa at the door of eternity sa Ginoo. Sa history pod last nga portion, not a soul whose life is one of careless self-degradation through transgression of physical laws will stand in the great day of trial just before us. Kabalo na ta sa ato ang padulungan kung i-transgress nato ang physical law nato. There is a terrible account, ingon diri, to be rendered to God by those who have but little regard for the human body and treat it ruthlessly. Transgression of God's law is sin, and that the punishment is death. Know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For which temple you are? Temple of God is holy, which temple you are. Okay? So, diri na punta sa self-indulgences. Sa salvation issue gyapon. Councils on Diet and Foods, page 70. The Apostle Paul exhorts the church, I beseech you therefore, brethren, but by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Men then can make their bodies unholy by sinful indulgences. If unholy, they are unfitted to be spiritual worshippers. Bantayan yun nato ni. Kay kung dili di ita careless di ita sa pagkaon nato. Labi na sa pagkaon no, kay we are dealing here with the diet reform. Okay, dako man ang linya sa health reform, dito sa diet reform, sa nutrition. Nya kung dili di ita holy in the sight of God, and we are defiling the temple of what? By eating not the right food. We are what? Not the true worshippers of God. And if we are not the true worshippers of God, and we are unfitted to be spiritual worshippers and not worthy of heaven. Wow! Dili ta worthy sa langit. Because we are what?
be with the angels of God. Nya ang angels sa Ginoo kay di man to sila kakaon og flesh meat. Nya malipay ka nga mag-uban nadto sa mga angels nga pagutomon ta or pag gusto ta mo kaon kay mo patay ta og hayop. Di ba dili yun siya pwede. Dili mo sulod sa sound judgment nato bangay nanang may tabo sa ato sa langit. Busa karon pa lang gina-prepare nato sa Ginoo for heaven. Ang diet nato should be what? Heavenly diet pod. If man will cherish the light that God in mercy gives him upon health reform, he may be sanctified through the truth and fitted for immortality. Kung masanctify ta sa minsay sa diet reform, then we will be what? Fitted for immortality. Tagaantag reward sa Ginoo sa being good and faithful servant. But if he disregards that light and lives in violation of natural law, he must pay the penalty. Kabalo jud ta sa tapadulong kung ato pa yung i-transgress, kung baliwalaon nato ang minsahero sa Ginoo nga nagminsay sa health reform, then we will pay the penalty ani in due time. So diri na punta sa lose spiritual power. Councils on Diet and Foods, page 399. Our ministers who know the truth should arouse the people from their paralyzed condition. Dili ni siya literal but spiritually. Kung nata sa paralyzed condition by not applying the laws of physical laws sa atua, kay dapat ma-arouse yun ta and lead them to put away those things that create an appetite for flesh meat. Kini di makaparalyze din siya sa condition sa spiritual nato kining pagkaon sa flesh meat. Dapat we should be what? We should arouse and then i-apply nato ang prescription sa Ginoo sa heavenly diet. If they neglect to reform, they will lose spiritual power. Gusto dita nga malose ta sa spiritual power nga dita kadaog sa temptation ni Satan, di ba? Dapat madaogin nato na. Madaog nato ang temptation ni Satan by what? Accepting the light. Pareho kay Jesus. Ang first nga temptation ni Jesus kay it's about food. Nadaog ba niya ang second o ang third? Yes, nadaog niya ang second o third. Kay nga naman, because he has the power or the spiritual power nga na-overcome niya ang appetite. Kita, kung sa pagkaon pa lang daan, kay napildi na ta, then we will lose this spiritual power nga gusto ihatag sa Ginoo sa ato nga madaog pod nato ang mga klase-klase pod nga uban nga reformation nga naa sa sulod sa iglesia. Let us continue and become more and more debased by sinful indulgence. Imagine ingon din nga sinful indulgence na ni siya ang pag-patronize nato sa flesh meat. Habits that disgust the heavenly universe. Kini siya nga pamaagi, kini siya nga lifestyle or na habit na nimo, it disgusts the heavenly universe. Just imagine. Malipay ba ka nga makakaon ka by killing the animals? Nga naaman di pamaagi ang Ginoo nga pwede madayta mabuhi nga di ta mo patay sa mga hayop. Pero nganong mopili magyud ta sa hayop nga patyo nato tungod lang sa ato ang gana sa dila nato, di ba? So mo na nga una gyud nato dag-o na nga to ang dila. Habits that degrade human beings lower than the beast and practice in many homes. Let all those who know the truth say, flee fleshly lust that war against the soul. Mo na siya na ang ato ang gana nga dapat madaog yun nato ni siya because we are what? We are at battle against ato ang kaugalingon nga madaog nato ni siya ang atong appetite. Okay, light resisted. Kanideng kahayag nga ato ang gi-resist. Labi na gitagaan na matag kahayag sa Ginoo. Ingon ni sa Councils on Diet and Foods, page 59, he who cherishes the light which God has given him upon health reform has an important aid in the work of becoming sanctified through the truth. Kung dawaton nato ang minsay sa health reform, then we will be sanctified through the truth. Kung di nato dawaton, then dili ta masanctify sa kamatuoran. Naarabata sa stage karon sa sanctification. Kaya ang gitudlo sa iglesia, kay ang pamaagi sa kaluwasan kay tulo: justification, sanctification, and glorification. Humanan natin na justify sa Ginoo after believing the truth or the present truth, karon na nato sa period sa gitawag nga sanctification.
ug dili ta mabalaan kung wala nato kinabuhi ang kahayag regarding sa health reform. Unya, to continue unfitted for immortality. Okay, kung dili di ta ma-sanctify, kay dili ta ma-fit to immortality. But pag ma-sanctify ta, we will be fitted for immortality. Simple ra yun kay sabton yun. Biyaan na yun na nimo ang pagkaon sa unod ug magkinabuhi ta sa vegetarian nga diet. Mo lang yun na, then we will be fitted for immortality. Walk no more. Unsa maning walk no more sa Councils on Diet and Foods page 382, many who are now only half converted. Daghan sa atoa nga mga Seventh-day Adventist kay half converted lang. Converted tod pero half lang. On the question of meat eating, half converted. Wala ka kinabuhi sa minsay sa health reform. Half converted. Will go from God's people to walk no more with them. Dili na ni sila pwede kalakaw uban sa katawhan sa Ginoo. Katong gapatronize sa meat eating. Unya, kinsa naman di ba ingon din na sa inspiration nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba? Mamana siya kung kinsa to imong mga kaila, okay, dito yung ka makikuban sa ilaha. Di ba? And then, the same feather flock together. Di ba? Mora man na siya. Kung kinsa to imong mga kaila, then kung unsa po din ilang lifestyle sa pagkaon, then maupod ka pareho sa ilaha. So, kung dili ka vegetarian, then makig-uban niyo ka sa dili vegetarian. Kung vegetarian ka, obviously makig-uban niyo ka sa vegetarian jud. But ang punto diri ba nga pait kay no nga nata sa sulod sa iglesia na bahin ta ba na igalakaw sa Ginoo tungod kay nag-vegetarian, na apoy wala naglakaw sa dalan sa Ginoo tungod kay nag-upo sa vegetarian. And these are the people who are half converted sa sulod sa iglesia. Diri na punta sa number 18, infable mind and body. Ingon sa Councils on Diet and Foods page 56, no man can become a successful workman in spiritual things until he observes strict temperance in his dietetic habits. Dili deta mahimong successful madinaugon nga servant sa Ginoo, di ba? Sa spiritual things until he observes strict. Kung dili ta stricto sa vegetarian sa kamatuoran sa health reform, then dili ta mahimong successful workman sa Ginoo. Unya, as servants of God, dapat jud mahimot ang successful. Unsa man pagpahimong successful, by what? By accepting the message of health reform. God cannot let His Holy Spirit rest upon those who, while they know how they should eat for health, persist in a course that will enfeeble mind and body. Paita, no? Nakabaloon ta sila nga maluwas sila, pero tungod kay di nila madaog ang ilang appetite. Unya, kana pa gyud nga course gali nimo kay what enfeebles mind and body. Mapiklawd ang imo hunahuna, then di na din kakasabot sa kamatuoran, especially nga sa mga prophecy di na sa Bible, kini mga lalam-lalom na nga topic, di masabtan kay nganuman gitransgress man ang laws of health. So diri na punta sa injury of health. So Councils on Diet and Foods page 57, the Spirit of God cannot come to our help and assist us in perfecting Christian characters. Tinguha yun sa tanan nga mga 70 Adventist nga ma-perfect ang character ni Jesus sa ilaha. Kay di man mo balik ang Ginoo kung dili mag-reproduce ang character ni Jesus sa mga katawhan niya nga mga 70 Adventist. Unya, kung magpatronize ta og kaon og flesh meat og karne, kay dili yun nato ma-perfect, dili nato makuha ang perfection ni Jesus sa atoa, while we are indulging our appetites to the injury of health and while the pride of life controls. Kini siya nga mga subject, kini siya nga mga references nga ginabasa nato, wala kay labot sa kaluwasan ang health reform, di ba? Daghan kay mga references nga gihatag sa Ginoo. Diri na punta marks the sin. Councils on Diet and Foods page 160, many separate themselves from God by their indulgence of appetite. He who notices the fall of a sparrow, who numbers the very hairs of the head, marks the sin of those who indulge perverted appetite.
gimarkahan sa Ginoo nga sala na siya. Ang katong mga katawhan niya nga nag-indulge sa perverted appetite, yes, kabalo ang Ginoo tanan. Kabalo ang Ginoo sa numbers of our very hair. Unya gimarkahan niya og sala ang mga katawhan pod niya nga nabal-an niya nga kinsa ilang ngalan, pila ka buok ang ilahang buhok sa ilang ulo nga katong nag-indulge sa perverted appetite at the expense of weakening the physical powers, binaming the intellect and deadening the moral perceptions. Dauton din niya ang imong physical, ang intellectual, moral, at the same time ang spiritual nga wala gi-mention din Nagya po spiritual connection ang pagkaon sa gihatag sa Ginoo nga mensahe. Okay, diri na punta sa lose eternal life. Di ita gusto nga mawala sa ato ang eternal life nga gihatag sa Ginoo. Counsels on Stewardship, page 29. Those who live to gratify appetite and selfish desire will lose the favor of God and will lose the heavenly reward. Sa ato ang pagsunod sa Ginoo, namon yung reward at the end sa ato ang journey. Parigod sa Matthew 20 nga naay reward or naay sweldo ang mga trabahante sa Ginoo down through the ages. Unya mawala lang ni siya tungod sa ato ang pagkaon, tungod sa appetite nga wa ta nagkinabuhi sa minsay. Sayang. They testify to the world that they have not genuine faith. And when they seek to impart others a knowledge of present truth, the world will regard their words as sounding brass and a tinkling cymbals. So, makaunaw-na ko ani ba sa mga canvasser? Kay gapamaligya sila og kuan og mga libro sa publishing, mga health books, mga books nga about sa food or cooking books nga vegetarian. Pero pag mangutana galing ang mga gipang baligyaan nila kung vegetarian sila, subo kayo kay dili mga vegetarian. They are what? Ang ilahang pulong kay as a sounding brass and a tinkling cymbals. I appeal sa mga canvassers nga dapat tun-an ninyo, imbestigahon ninyo ang minsay sa health reform, sa diet reform. Then magkinabuhi ta sa vegetarian kay para nakauyon ta, nakahaom ta sa program nga gusto sa Ginoo nga mahitabo sa atoa. Sins increase. Counsels on Diet and Foods, page 45. It is a duty to know how to preserve the body in the very best condition of health. Duty na to ni siya. Kung dili ta slackful ta sa tong duty, pag-preserve sa tong lawas sa very best condition of health, and it is a sacred duty to live up to the light which God has graciously given. If we close our eyes to the light for fear, we shall see our wrongs, which we are unwilling to forsake. Our sins are not lessened but increase. If light is torn from in one case, it will be disregarded in another. It is just as much sin to violate the laws of our being as to break one of the 10 commandments, for we cannot do either without breaking God's law. Sayang ba? Kay gikip na nato ang moral law. Nagdagan og pagsulay sa ato regarding sa Sabat, gibarugan jud nato na mga circumstances nga gibarugan nato tungod sa Sabado. Yes, nakapasar ta sa Sabado. Nakapasar ta sa uban nga mga reformation. Butan ta lang sa uban nga reformation, sa uban nga doktrina, sa uban nga kamatuoran, sa uban nga mga tulumanon nato as Seventh-day Adventist. Pero isa lang na sipyat sa ato Ang sipyat ani kay wala ta nagkinabuhi sa minsay sa diet reform. Wala gyapon. Pareho ra gyapon ta sa katong gisulti ni Jesus Christ nga rich young ruler, one thing thou lackest, that was the one thing needful. So busa, kung nakasulod na ta diri sa iglesia sa Seventh-day Adventist, tuuro na lang yun nato ang ato ang pagka-Adventista. Total na naman ito diri nakasulod naman ta. Let us investigate sa truth sa Ginoo kay di man ni burden ang mensahe sa Ginoo. Burden lang ni siya sa mga opposer, burden lang ni siya sa mga murmurers. Pero kita nga nangita sa kamatuoran, it is very light. Kaya nga naman, naaman ang Ginoo sa ato.
violate the laws of our being. So ingon din ni Councils on Diet and Foods page 17, it is as truly a sin to violate the laws of our being as it is to break the Ten Commandments. So bantayan yun nato ang balaod sa ato ang physical law, ang balaod sa ato ang lawas. Kay nagbantay man ta sa Ten Commandments, then might as well nga bantayan po nato ang physical law. To do either is to break God's laws. Those who transgress the law of God in their physical organism will be inclined to violate the laws of God spoken from Sinai. Okay, diri na punta sa sin to abuse. 24. Health is a treasure. Yes, tinuod yun na siya nga ang health is wealth. Diba? Health is a treasure. Of all temporal possessions, it is the most precious. Kaya nakakita ko sa kawitness niyo ko sa mga pasyente din na sa sulod sa hospital. Dako sila gasto sa ilahang pagpa-hospital sa mga loved ones nila. Unya, ang uban pa yun kay wala na sila kwarta para pang sa medical bills. Grabe, makapangutang, makapangita yun og kwarta kay para lang yun nga maluwas sa sakit ang ilang mga loved ones nga nasa sulod sa hospital. Magkautang-utang ang gibilin nga mga yuta kay ibaligya tungod na siya sa higugma nato sa nga na hospital, di ba? Health is a treasure. Makakita tag dako nga kantidad sa kwarta nga katong wala pa ta nagkasakit nga lisod pangitaon. Busa ampingan yun nato ang ato ang lawas. Kaya ang atong lawas is our treasure. Wealth, learning, and honor are dearly purchased at the loss of the vigor of health. None of these can secure happiness if health is lacking. Di po ta malipayon kung masakiton ta. Kinsa man goy malipayon, magisi-ngisi kung masakiton ta, di ba? Di taga nagsimba, di taga nagduol sa Ginoo kay masakiton man ta. Di taga nagkaon ug unsa pa dina. It is a terrible sin to abuse the health. Ato ining bantayan nga sala gid ni siya to abuse our health that God has given us. Such abuses enfeeble us for life and make us losers, even if we gain by such means any amount of education. Diri na punta accountability in resisting. Last day events page 218. We shall not be held accountable for the light that has not reached our perception. Pareho rin sa passage ng gibasa nato ganina nga we are not accountable sa light before the light was given. Kaya wala man kay i-reject nga light. But since pag-abot sa light, then you are condemned by God because there is already light that was shed to the church. Muna siya. But for that which we have resisted and refused, a man could not apprehend the truth which had never been presented to him. Di gid siya pwede i-condemn sa Ginoo kung wala na present. Okay, the word present sa iya ha. Meaning nga naka-Bible study gid ka sa iya ha. Naka-study gid ka sa iya ha sa mensahe sa health reform. Hukman ka sa Ginoo na. And therefore could not be condemned for the light he had never had. So, basically, we are condemned by God according sa light nga na-receive nato sa iya. Since ang church, mo man siya ang fortress, soul-saving agency, mo ni siya ang light of the world, diri gideposit sa Ginoo ang iyahang kamatuoran. And then, kung i-reject na to ang light sa health reform, sa diet reform, then we will be condemned by the Lord in the judgment. Disregard great light. So, volume 8 sa manuscript releases page 168. Those who have had great light and have disregarded it stand in a worse position than those who have not been given so many advantages. They exalt themselves but not the Lord. The punishment inflicted on human beings will in every case be proportionate to the dishonor they have brought on God. Kay kinigyapon siya kay general man ni siya, no?
even sa tagagawas kay hukman sila sa according sa light nila, might as well ang 70 Adventist will be what? Judged by God according sa light nga na-receive po niya. Proportion po na siya. Unya, kini siya nga light, great light pa yun. Dili yun nato i-disregard. Kay kita may gideposit man sa ato sa Ginoo ang kamatuoran sa health reform. Nya ang punishment po din will be inflicted on us. Kita gid una, ingon pag-idra sa 1 Peter 4:17 that judgment begins at the house of God. Kita una hukman sa Ginoo. Okay, 27, condemn in the judgment. Last the events, page 218, none will be condemned for not heeding light and knowledge that they never had. Di siya i-condemn kung wala siya nakahibalo sa mensahe. Pero kita mga 70 Adventists, pwede na ta i-condemn by rejecting sa light ng gihatag sa ato sa health reform. And they could not obtain. But many refused to obey the truth that is presented to them. Okay, gi-present na yun the word nga present. Ganina, gibasa na to, gi-present na po. Kini yung gi-present na galing sa atoa by Christ ambassadors because they wish to conform to the world standard. Labi na sa sulod sa church, sa Seventh-day Adventist. Naanagid kita pa manggaling ang ambassador unta sa Ginoo. Dili man kita ang minsahian, kay gibilin man sa Ginoo sa atoa ang mensahe, dapat kita ang maminsahe. Pero kapait kaayo kay kita nga mga ambassador sa Ginoo, kay wala na kinabuhi sa light. Instead, we conform to the standards of the world. Kung unsa to ang pamaagi sa kalibutan by eating and drinking, mao po'y gibuhat daghan sa atoa. And the truth that has reached their understanding, the light that has shone in the soul, will condemn them in the judgment. I-condemn na kita sa Ginoo sa kahayag nga gibilin sa Ginoo sa health reform. Okay, direta, meat eating is sin. Counsels on Diet and Foods, page 43. Our standing before God depends not upon the amount of light we have received, but upon the use we make of what we have. Thus, even the heathen who choose the right as far as they can distinguish it are in a more favorable condition than are those who have had great light and profess to serve God but who disregard the light and by their daily life contradict their profession. Okay, dagani siya sa ato ang mga 70 Adventist. Dili idun ta magpabadlong. Kay dako kay pagtagad ang Ginoo sa atoa. But then what had happened to us? Gi-reject na to ang light. Dagan sa atoa, gi-reject na to ang light. No wonder nga sa stealing, sa gisaysay sa spirit of prophecy nga ang closing work for the church. Out of what? How many millions nga 70 Adventist today? 23 million nga 70 Adventist worldwide. Ang kwaon sa Ginoo ani kay sa closing work for the church, it is only the 144,000. Dili sila daghan, gamay ra ni sila. So we should strive to be among that number. Nga gihatag na sa Ginoo tanan ang minsay para maapil ta sa numero nga 144,000, and we should not disregard the light. Though majority sa sulod sa church will disregard the light, then be it and leave them. Dapat we should work our own salvation. And then pag makasabot na to sa minsay sa health reform, ma-assimilate na nato, makinabuhian na nato, then we should tell others to do the same. That's the only way nga masilihan ta. Okay, let us, meat eating is sin. Ingon din sa manuscript 15, 1889. I advise every Sabbath-keeping canvasser to avoid meat eating, not because it is regarded as sin to eat meat, but because it is not healthful. Wow, grabe nga passage. Labi na sa canvasser nga gi-address din Sabbath-keeping canvasser. Gi-advise ang prophet that we should avoid meat eating, not because it is regarded as sin to eat meat, but it is what also not healthful. Dili lang ingon nga sala siya, di pa yun siya mayo sa imong lawas. Grabe na, doble na.
triply na galing gipa-avoid sa atoa kay sala siya nya dili pa gyud siya maayo sa lawas. The animal creation is groaning. Daghan ta gipang basa previous ani sa nakaabot ani nga passage nga sala gyud siya. Sala gyud siya kay ang transgression sa physical law is the transgression of God's law. Transgression of nature's law is transgression of moral law. Unya kini nakaabot na ta ani nga passage nga ang meat eating kay sala gid siya. In samples, kini tanan sa actually sa Bible daghan man gyud kayong example no regarding sa food. Ang test nila kay sa food gyapon. So as you can see kung tan-aw nato sa Old Testament hangtod sa atoa karon, apil gyapon ang food test sa Seventh-day Adventist. So, down through the ages, so sa period sa history sa Ginoo, ang pagsulay gid sa ilaha kay naa gyud gyapon ang pagkaon. Okay, dirita kang Adam ug ni Eve kay ang first parents nato they fall because of food. Councils on Diet and Foods, page 145. Eve had everything to make her happy. She was surrounded by fruit of every variety, yet the fruit of the forbidden tree appeared more desirable to her than the fruit of all the other trees in the garden of which she could freely eat. She was intemperate in her desires. Moto ang iyang sipyat pagkaon. Diri na punta sa antediluvian. Okay, ingon din ni sa before the flood, Councils on Diet and Foods, page 147, the inhabitants of the antediluvian world were intemperate in eating and drinking. They would have flesh meats, although God had at that time given man no permission to eat animal food. Abi na tong mga vegetarians ni sila before sa flood, kay abot ko ang ilahang edad ani tag 900. But then naadyo din na record din sa Spirit of Prophecy nga nagsugod sila o disregard sa commandments sa Ginoo, kaon sila karne. They eat and drink till the indulgence of their depraved appetite knew no bounds, and they became so corrupt that God could bear with them no longer. Nakorrupt sila morally and spiritually tungod lang yun sa pagkaon sa karne. Their cup of iniquity was full, and he cleansed the earth of its moral pollution by a flood. Wow, grabe no? Not only that people at their time kay marrying and giving in marriage, kini po diyang eating and drinking. Isa po di ay ni. Ang rason nga gilunob sa Ginoo ang kalibutan. Pagsulay nila, one of this is also what? Pagkaon, ang antediluvian. So diri napunta sa post-diluvian, ang na-record din kay ang Sodom and Gomorrah. So ingon din nga sa Councils on Diet and Foods, page 147, as men multiplied upon the earth after the flood, they again forgot God and corrupted their ways before Him. Intemperance na po. So itong intemperance, ang true temperance to dispense wholly that which is what? Hurtful. In every form increase until almost the whole world was given up to its sway. Entire cities have been swept from the face of the earth because of the debasing crimes and revolting iniquity that made them a blot upon the fair field of God's created works. Morally, kay nadaot yun sila morally, na may mga crimes and revolting iniquity dito sa Sodom and Gomorrah. Isa de hinungdan ato kay intemperance sa pagkaon gyapon. The gratification of unnatural appetite led to the sins that caused the destruction of Sodom and Gomorrah. Karon na nato nabasa ni siya sa Councils on Diet and Foods nga isa day sa hinungdan kay unnatural appetite led to the sins of that caused the destruction of Sodom and Gomorrah. Grabe ba? Diri napunta kang Esau o kang Jacob. Pagkaon gyapon. Councils on Diet and Foods, page 148. Esau had a special strong desire for a particular article of food, and he had so long gratified self that he did not feel the necessity of turning from the tempting, coveted dish
he thought upon it, making no special effort to restrain his appetite, until the power of appetite bore down every other consideration and controlled him, and he imagined that he would suffer great inconvenience and even death if he could not have that particular dish. Actually, hunahuna rato niya nga mamatay siya kung di siya kakaon. But then, nadaog mayid siya intemperance gyapon si Esau. Mao to nga ang birthright na balhin dito sa iyahang mangod. So, ang pagsulay, it's about food gyapon. Diri na punta sa Israelites when they were in the wilderness na sad. Okay, ingon din sa Councils on Diet and Food, page 148, when the God of Israel brought his people out of Egypt, he withheld flesh meats from them in a great measure, but gave them bread from heaven and water from the flinty rock. With this they were not satisfied. Grabe ba, na-record yun, di sila wa sila nakontento. They lost the food given them and wished themselves back in Egypt, where they could sit by the flesh pots. They preferred to endure slavery and even death rather than to be deprived of flesh. Ipuli lang yun sa mga tao ang ilahang gana kaysa prepare sa Ginoo sa ila. Gusto pa nila nga mas slave balik sila dito sa Egypt, nga naay kamatayon dito, basta lang dili lang walaon sa ila ang pagkaon sa karni. Grabe nga mga tao. Naapod ni karon sa sulod sa iglesia, God granted their desire, giving them flesh and giving them to eat till their gluttony produced a plague from which many of them died. So, nagpadala ang Ginoo plague sa ila, then God killed them all. Diri na punta sa panahon ni Daniel and his 3 friends. Councils on Diet and Foods, page 29. The history of Daniel and his companions had been recorded on the pages of the inspired word for the benefit of the youth of all succeeding ages. Nahimo silang example, nahimo silang inspiration sa mga batan-on down through the ages ang kinabuhi ni Daniel, especially sa atoa karon nga mga katawan sa Ginoo in the last days. Ang mga youth sa sulod sa Seventh-day Adventist dapat mahimong inspiration ang gibuhat ni Daniel and his 3 friends nga nagbarog sila sa pagsulay sa pagkaon. Kay ang mga youth manggod karon kay naay mga Thanksgiving, mensahe sa Seventh-day Adventist nga mag-vegetarian, masulayan gid ni sila. Kay ang maagtuan nila nga mga invitation sa celebration, kay ang mga pagkaon din na kay naa man jay mga karne. Muna nga dakog pagsulay sa ilaha. But then, in reality, sa sulod sa iglesia, gamay ra po jud hinuon ang vegetarian. Mauna nga ang uban, di na lang mo sabay sa katong mga grupo sa dili vegetarian, since gamay lamang yun ang portion or ang number sa vegetarian sa sulod. Mabitaw tong gibasa nato ganina nga ang mga non-vegetarian will walk no more with God's people. Kay lahi magyud pod ang dalan sa vegetarian nga mga katawan sa Ginoo, lahi po tong dalan sa non-vegetarian. Okay, let us continue. What men have done, men may do. Did those youthful Hebrews stand firm amid great temptations and bear a noble testimony in favor of true temperance? The youth of today may bear a similar testimony. So, sa mga batanon, dapat yun magminadaugon ta. Labi na kung kita lang yun to ang nag-vegetarian sa tong pamilya. Kaya kini mangong pag-decide na to sa reformation, pag-accept sa health reform, kay it is an individual choice. So, mo yun ni siya, individual yun ni siya. Basta maningkamot yun ta, basta tabang sa Ginoo nga madaog na to ni. The lesson here presented is one which we would do well to ponder. Our danger is not from scarcity but from abundance. Ang delikado sa atoa kay dili aning kakulangon but kining abundance sobra. We are constantly tempted to excess. Mo lagi tong giingon ganina ang true temperance and to use judiciously that which is healthful. Di pod pwede nga helpful to siya pero sobraan pod nimo, di pod siya maayo. But we should use judiciously.
Those who would preserve their powers unimpaired for the service of God must observe strict temperance in the use of His bounties, as well as total abstinence from every injurious or debasing indulgence. Okay, ang last nga example diri kay si Jesus Christ. Counsels on Diet and Foods, page 153. Di ba, ang sa example ni Jesus Christ, ang first temptation is about food. Pagkadaog niya sa first nga temptation, second o third dayon kay dali na dayon kay dagon. Christ began the work of redemption. Just where the ruin began, His first test was on the same point where Adam failed. It was through temptations addressed to the appetite that Satan had overcome a large proportion of the human race, and his success made him feel that the control of his fallen planet was in his hands. But in Christ, he found one who was able to resist him, but he left the field of battle a conquered foe. Jesus says, He hath nothing in me. His victory is an assurance that we too may come off victors in our conflicts with the enemy. Wow, ninduta kayo nga na-inspired kita sa example ni Jesus Christ. Nga dadaog yun niya, no? Before galing siya nga sulayan sa yawa, kay nag-fasting pa siya for how many days? 40 days. Unya, gutom na gigay na. Moto nga, sige kung ikaw to ang anak sa Ginoo, himo aning bato nga tinapay. Pero wala yun naging kuan yun sa Ginoo. Clear kay ang yang mind nga madaog yun niya ang temptation ni Satan. Then after nga nadaog niya, nadaog po din niya ang second o ang third nga temptation. Pareho po sa ato Dali ra po nato madaog ang mga reformations kung madaog na to una ang atong appetite. Happen unto them for an example. So, motong ganina, no? Down through the ages, mga example to sila. Hangtod sa 70 Adventist. Wala na to na-mention ng 70 Adventist. Pero kabalo naman ta nga naghatag ang Ginoo sa message sa 1863. Go back to the original diet. Counsels on Diet Foods, page 149, example after example might be cited to show the effects of yielding to appetite. It seemed a small matter to our first parents to transgress the command of God in that one act, the eating from a tree that was so beautiful to the sight and so pleasant to the taste. But it broke their allegiance to God and opened the gates to a flood of guilt and woe that has deluged the world. Wow, grabe no? Gi-open niya ang gate or floodgates sa iniquity na dayon sa diha nga na-transgress nila ang law sa physical nila. So kita pod karon nga mga katawhan sa Ginoo. Kabalo naman gyud nga it is a salvation issue ang light nga gihatag sa Ginoo sa 70 Adventist. Kita na gyud ang mag-decide ani. Gihatag na sa Ginoo tanan ang example in the Old Testament na jud. Then ang ato lang jud is what? To work for the Lord together with Him, to be laborers sa Ginoo. We should humble ourselves nga moduol ta sa iya para tabangan ta. Kay dili yun gusto sa Ginoo nga dili mo bypass sa ato ang kaluwasan. So diri na human ang ato ang pagtuon regarding sa salvation issues sa health reform ug ang Dios magapanalangin sa ato ang tanan. Magampo ta, Ginoong Dios nga nasa kay tasan sa mga langit, dako kay mong pasalamat sa mensahe nga giton-an namo, dagan kami naibal-an labi na kining salvation nga issue regarding sa vegetarianism, sa health reform nga gihatag nimo sa iglesia. Tabangi kami amahan nga masiliuhan kami sa pag-keep aning mensahe nimo sa health reform. Pasayloa kami, O Dios, kung diin kami nakasala sa imo ha. Salamat sa pagtubag nini amo ni siyang gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.